Sabi po nating lahat na mahal po natin ang Diyos. Amen. Pero sino ba talaga ang totoong nagmamahal? Tayo ba o ang Diyos? Ang Diyos. Sino po ang unang nagmahal sa atin? Siya ba o tayo? Siya pa rin. Yan po ang sasagutin natin ngayon sa mensaheng pinamagatan ko pong Diyos ko, mahal ako. Hindi Diyos ko, mahal ko, ha? Diyos ko, mahal ako. Ang tawag po sa pagmamahal po na yan ng Diyos ay agape. Na ang ibig sabihin ay the unconditional love of God. Agape is the highest form of love ever. Pinakamataas na antas po ng pagmamahal na tanging ang Diyos lang ang pwedeng magbigay at gumawa. Amen po ba? In Romans chapter 5 verse 8, ayan po yung agape, the unconditional love of God. Okay? But God demonstrates His own love for us. In this while, we were still sinners, Christ died for us. So ipinadama daw po ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kailan? Nung tayo'y makasalanan pa. Amen po ba? Meaning, mga kapatid, listen, ang pagmamahal po niya ay hindi po nakabase kung sino tayo o kung ano tayo. Ang pagmamahal po niya ay nakabase kung sino po siya. Amen. Ang pagmamahal po niyang ito, mga kapatid, sa tingin ninyo, sa kalagayan po natin bilang makasalanan, wala po kasi akong makitang dahilan para mahalin niya. Tama po. Sa kalagayan natin. And yet, sa kabila ng ating kasalanan, karumihan at pagsalangsang, minahal po niya tayo. Now tell me, saan ngayon nakabase ang kanyang pagmamahal? Sa atin o sa kanya? Sa kanya. Amen po. Sa kabila nga ng atin pong katayuan sa harapan ng Panginoon. And yet, minahal po tayo ng Panginoon doon sa bagay na yon. At ang tawag po natin doon ay the unconditional love. Sa palagay niyo, kapatid, kung minahal tayo ng Panginoon ng makasalanan pa, hindi kaya mas mahalin niya tayo ngayon na tayo'y nagsisi at nagbago na? Amen po ba? Kasi kung nagawa niya tayong mahalin noon, na ang kalagayan natin ay malayo sa Kanya, marumi sa harapan niya, and yet minahal po tayo ng Panginoon, much more siguro ngayon. Mas ibayo yung pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Diyos, ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Bakit? Sapagkat marami na po sa atin ang mga nagsisi na sa kasalanan. Amen? At mga binago na rin po ang kanilang mga buhay. Doon po natin mas makikita ngayon na mas malalim yung pagmamahal na ginagawa po sa atin ng atin pong Panginoon. Amen? Now, alam niyo po ba na hindi lamang po niya ipinadama yung kanyang pagmamahal, kundi ipinakita po niya? Okay? Hindi po siya nasatisfy lang doon sa ipadama kundi i-display po niya yung pagmamahal niya. Tingnan niya, pinakita niya. God, sa 1 John 4:9, God showed how much He loved us. Amen? When He gave His Son for us. Ano ba nakalagay dyan? God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. This is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sin. Hindi daw dahil mahal natin ang Panginoon, kundi dahil minahal niya tayo. At paano niya po ito pinakita? Nung ibigay po niya ang kanyang kaisa-isang anak para po sa atin. Amen? Yun po yung pong pagmamahal na hindi ho natin kayang gawin. Na tanging siya lang ang pwedeng gumawa para po sa atin. At naniniwala naman ako, mga kapatid, sana po kasi two-way Hindi po kasi dapat one way. Kasi masakit po on our part kung ilalagay po natin sa ganitong level.
Kung mahal na mahal mo ang asawa mo, pero hindi kanya mahal, sad to say, hindi po yun fair. Kung mahal na mahal mo ang mga anak mo, and yet mga anak mo walang pagmamahal at respeto sa iyo, hindi rin po yun fair. Tama po. So, it should be two-way. Kaya po tayo nagmamahal kasi meron sa ating nagmamahal. At yung pagmamahal po natin ay binibigay dahil meron tayong tinanggap na pagmamahal. Yung tinanggap nating pagmamahal, yun lang din po ang pwede nating ibigay. Tama po. Kaya yung taong hindi marunong magmahal, wala hong nagmamahal dyan. Bakit? Kasi bakit hindi niya magawang magmahal? Kasi wala siyang nararamdamang pagmamahal. Tinanong ay katabi mo? Sa tingin mo, marunong magmahal yan? O dahil meron sa kanyang nagmahal. Yun po yun eh. At kung gaano kalalim, o lawa, kung gaano sinasabi natin, kung gaano po katindi yung pagmamahal na naramdaman mo, it's the same thing na pwede mo ring ibigay sa iba. Amen? Ganon din po inaasahan sa atin ng Diyos. Yung pagmamahal po ng Panginoon, kahit hindi po siya naghihintay ng kapalit, pero bilang isa na nakaramdam ng kanyang pagmamahal, dapat po responsibilidad din natin na ipadama sa kanya yung pagmamahal na ibinigay niya sa atin. Kasi yung word na ginamit dyan hindi dahil sa minahal natin siya, kundi dahil minahal niya tayo. At para mga kapatid, lubos po nating maunawaan kung anong ibig sabihin ng agape. Yan po ang gagamitin nating salita ngayon. Sa acronym, agape, iisa-isahin natin. Okay, number 1, letter what? Letter A. Ang tawag po ran, abounding love. Abounding love. Sa Psalm 103, verse 8, the Lord is compassionate and gracious, is slow to anger, abounding in love. Amen. Si Yahweh daw ay mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit. Wagas ang pag-ibig. Anong ibig sabihin nitong abounding, mga kapatid? Hindi daw po siya madaling magalit. At kung magalit man siya, hindi siya nagtatanim o nagkikimkim. Yan po ang wagas na pag-ibig. Yan po yung sinasabi natin, ganyan po siya magmahal. At ito naman po ay salungat sa pinakikita natin kapag tayo nagagalit dahil tayo nasaktan. Nagtatanim tayo ng galit at nagkikimkim. Amen. Hindi po ganyan ang pag-ibig na ipinakita sa atin ng Diyos. At bakit hindi po ganyan ang pinakita sa atin ng Diyos? Dahil ayaw niya na ganun din ang gawin po natin. Kaya hindi siya nagtatanim, hindi siya nagkikimkim. Pero tayo, mga kapatid, na tao na nilikha lang ng Diyos, na minahal at inibig ng Diyos, oras na masaktan, ang tagal na kinikimkim sa loob. Tama po ba? Nagtatanim. Hallelujah. Tapos ito ang ating katuwiran, tao lang, nagdaramdam, nasasaktan. Tama ba? Bakit siya po ba hindi nasasaktan? Ang Diyos ba hindi nagdaramdam? He is, He was. Nasasaktan din po ang Panginoon. And yet, ito maganda sa Kanya. Hindi siya nagkikimkim. Hindi siya nagtatanim. Amen. Sa Revelation chapter 2, verse 4, tingnan nyo kung pagkabinasa nyo, ano nakalagay doon? Ito ang pinagdaramdam ko sa inyo. Nagdaramdam ang Diyos. Hosea chapter 4, verse 1, ano sabi niya? May hinanakit ako sa inyo. Nagsasabi rin ng Diyos ng kanyang nasa sa loob. And yet, mapapansin mo sa Panginoon, hindi niya kinikimkim ang anumang galit. Hindi po niya itinatanim. Amen, mga kapatid. So likewise, ganun din daw po ang dapat natin gawin. Hindi po natin masasabi na hindi tayo masasaktan. Amen. Kung nasasaktan ka man, on the other hand, nakasasakit ka rin. Amen. Pero dapat po maging attitude po natin pala ganito. Huwag po natin siyang kikim-kimin. Huwag natin siyang itinatanim.
Kasi tayo rin po ang nawawalan. Amen. Alam niyo ba mga kapatid, sa sandali, lalo na kung kayo ay hindi naman iba sa isa't isa, tapos magkasama kayo sa bahay, halos araw-araw, tapos nagkaroon kayo ng differences at hindi ho kayo nagbabatian at nagkikibuan dahil kinikimkim ninyo sa sarili nyo yung bagay na nagawa ng isa. Alam niyo ba kapatid na napakaraming pwedeng mawala na hindi nyo na mai-enjoy together dahil po meron kayong differences? At hindi na nyo yun pwedeng ibalik yung moment na yun na sana masaya kayo na magkasama. And yet, hindi nga ninyo na-enjoy dahil kayo'y may kinikimkim. May babalik nyo pa ba yung mga nakaraang oras at panahon? Hindi na. At sino nawawalan? Parehas kayo. Kaya ang pinakamaganda, mga kapatid, kung maliit lang na bagay, hindi na dapat ito pinatatagal. At napakadali naman magsalita ng ganito. Sorry. Sorry. Huwag naman parang ipinamumukha mo sa kanyang harap. Sorry na. Kailangan naman makita rin niya na sincere ka naman din doon saan. When you say sorry, amen. At walang nawala sa iyo. By saying that, I'm sorry, alang nawala sa akin. Hindi naging mababa ang tingin ko sa sarili ko when I say sorry. Di ba? Ang pag-admit sa isang pagkakamali, kung ikaw man ang nagkamali, hindi ito nagpapababa ng iyong pagkatao. Bagkus ito pang nagtataas sa'yo. Bakit? Sapagkat sa harapan ng Panginoon, gusto mo na magawa yung kalooban niya para sa'yo. Kaya kahit mahirap sa'yo, ibinababa mo ang sarili mo para lamang po ipaabot sa Kanya. Mahal tayong pareho ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon doon. At dahil mahal tayo ng Panginoon, mahalin natin dapat ang isa't isa. Hallelujah. Oh, ano yung una? Letter A. Ano yung susunod? Letter ano? Oh, susundan niyo ako ha. Gracious love. O, saan natin makikita yan? Awit, 136 verse 8. Give thanks to the Lord, for He is good, for His gracious love is everlasting. O, pasalamatan ng Diyos na si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pagwalang hanggan at nananatili. Ang ibig sabihin, kapatid, ang pag-ibig pala ng Diyos daw ay hindi kumukupas. Walang hanggan at walang katulad. Meaning mananatili hanggang wakas because He is gracious. Ang gandang panghawakan nito, mga kapatid, amen? Hindi ito pwedeng ikumpara sa pagmamahal natin. Kasi ang pagmamahal ng tao, hindi mo pwedeng panghawakan. Mahal ka ngayon, bukas. Oh, alam nyo. Bukas, iba naman ang mahal. Amen. Hindi siya forever. Amen? Samantalang ang Diyos kita nyo kapatid. O sabihin sa katabi mo, hindi ka forever. Kaya hindi po nakapangihinayang na yung pagmamahal po natin, na i-address po natin sa Panginoon. Why? Siya lang yung forever. Siya lang yung hindi nananakit. And no wonder kung bakit po sinabi niya yung pong dalawang utos na ito. Love the Lord thy God with all your heart, with all your might, with all your soul, with all your strength. And love your neighbor the way you love yourself. Ibig sabihin, love the Lord thy God. Siyang inuna. Is He selfish? Hindi. Bakit, Lord, gusto mo ikaw ang mahalin namin? Nauna. Kita niyo, kapatid? Bakit yung kapwa, pangalawa lang na dapat mahalin? Sapagkat yung kapwa-tao mo, pwede kang saktan. At ayaw ng Diyos na nakikita niya na nasasaktan ka dahil nagmahal. Amen. Marami ang nasaktan dahil lang nagmahal. Tanong, kasalanan ba ang O sabihin mo sa katabi mo, kasi kapatid, kung maganda ang magmahal, bakit sa kabila ng pagmamahal mo, bakit nasasaktan ka?
palang magmahal. Kasi mali ang minahal mo. Tama po. Kapag ang Diyos ang inuna mo, definitely ako, 100%, hindi ka masasaktan dahil ang Diyos hindi nananakit. Amen. Hallelujah! O ngayon, dahil siya una mong minahal, nagmahal ka ng pangalawa, sinaktan ka man ng pangalawa, sasabihin mo sa kanya, hindi mo nasaktan ang buo kong pagkatao. Bakit? Sapagkat ang puso ko, hindi naman para lang sa'yo. Ang puso ko'y nasa kanya. Pangalawa lang sa'yo. Amen! Hindi ka apektado ngayon. Hindi ka masyado pong madidepress. Oh, are, ano nangyari sa'yo? Iniwanan ako ni Mare. Panginoon ko po. Kapatid, ano sabi ng Lord? Ito, tinan nyo. Iiwanan ka ng mga tao na minahal mong minsan. Pero ano sabi ng Panginoon? Kahit kailan, sabi ng Diyos, hindi kita. Oh. Yan ang Diyos na dapat mong mahalin una, more than sa tao. Nagkakamali tayo, kaya eto, nagdurusa ka. Ang minahal mo ng higit, ang tao more than sa Kanya. O, baguhin mo na ngayon yung pananaw mo. Amen? Kung katabi mo asawa mo, sabihin mo sa kanya, pangalawa ka na lang ngayon. Huwag kang masasaktan ka mo. Pangalawa ka na lang. Number 2 ka sa buhay ko ngayon. Yung totoong number 2, baka naman ikay mayroong number 1 talaga eh. Yung number 1 ang Diyos. Amen? Nagkakaintindihan tayo? So yan po mga kapatid, yan ang uri ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin forever. O ano pa yung kasunod? Ano ang letter na? Konting letra na lang, nalilito pa kayo. O ito, amazing love. John 15:13. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Mga kapatid, meron kayang pwedeng gumawa nito? Ha? Kaya ang tawag dito, amazing eh. Diba? And even in John 3:16, I don't know if, yan. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Mga kapatid, is it amazing? Naialay mo ang buhay mo para sa isang tao? Nakahanda ka ba, mga kapatid, na mamatay para sa iba? Wala na sumasagot. Ha? Yung nakahanda ka bang mamatay para sa kanya, na iba, mabuhay lang siya? Siguro walang gagawa nito, amen. Pero kung meron ng gumawa, probably sa magulang, sa anak, sa tingin nyo, sa asawa, pwede? Yung ibibigay mo yung buhay mo para sa asawa mo? O sasabihin mo, bahala ka na sa buhay mo? Mas malalim eh saan? Sa anak eh. Yung sa anak, yung lalo na ina, mas malalim ang relasyon ng mag-ina eh, ng mga magulang eh. Diba? Pagka yung anak ang kinakailangan, kahit ibigay niya sarili niyang buhay, itataya niya yan eh, para sa anak, diba? Meron kayang anak naman na itataya niya, buhay niya, para sa magulang niya? Meron kaya? O sasabihin ng anak, total, matanda na kayo eh. Bata pa ako eh. Okay na, tanggapin na lang ninyo. Ganon? Di ba? Hindi natin alam, mga kapatid. Kasi kung gaano kalalim yung pagmamahal nila sa isa't isa. Amen? Pwedeng ako, anak ako, pwede ko ibigay ang buhay ko sa magulang ko. O pwede naman ang magulang ko, ibigay ang buhay sa akin. What about sa husband, sa wife? Sasabihin mo ba? Malaki pa chance ako. Ang tagal ko nang tinitiis ka eh. Ngayon may pagkakataon ako, mauna ka na. Ganon. Mababaw yung pagmamahal. Amen. Pero ako, naniniwala ako kapag talagang differ yung pagmamahal ninyo sa isa't isa, kahit sabihin mong asawa lang siya, kung nakikita mo na mas deserving siya na mabuhay kumpara sa iyo,
probably pwede mong ibigay ang sarili mo sa Kanya. Amen? O kaya lang, ang tanong, bibihira nga iyon. Hindi ho ganun lagi. Amen? Kung meron man, very seldom na makita mo yung ganung klaseng tao. Pero dito sa pinag-uusapan natin, why we call it amazing? Because si Lord Himself, di ba? Mismo ang Panginoon, ginawa niya. Ibinigay niya mismo ang sarili niya para lang sa iyo. Which hindi ho pwedeng gawin ng kahit na sino. Kaya ma-amaze ka. Amen. Parang hindi kayo na-amaze. Sabihin nga natin sabay-sabay, amazing. Dapat yung pati yung pagkakasalita natin talagang parang may amazement. Amazing. Alam dating sa inyo. Amen. Napakasarap kasing maramdaman pag minuni-muni mo ito at talagang totoo, sincerely, tinatanggap mo sa puso mo yung ginawa ni Kristo in your behalf. Ay kapatid, ibang klaseng level ng pagmamahal yon. Para lang ipagpalit ko ang buhay ko sa iyo. Hindi kita kilala eh. Ang totoo nito, kapag relationship ang pinag-usapan, ano sabi ng Panginoon? Minahal niya tayo nung tayo ay kaaway pa. Hindi tayo kaibigan ng Panginoon. Oh. Kaya dapat talaga deserving ang Panginoon sa pagmamahal na nauukol para po sa atin. Amen. Hallelujah. Oh. Ano pa? Tingnan nyo, Epeso. Tingnan ito And I pray, sabi ron, that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. How deep is your love? Gaano kalalim? Ito, sinasabi niya rito, paano natin naabutin? Ito, Tagalogin nga natin, dalangin ko na ang lahat ng iyong gawain ay naguugat sa pag-ibig. Ang lahat ng iyong gawain. Anything na ginagawa pala natin, out of love. Kapatid, ikinukonsider din ito ng Panginoon na sin. Hindi lang po ito sa faith. Kasi anuman daw pong bagay na ginagawa natin na hindi sa pananampalataya, tayo ay nagkakasala. Likewise, the same po ito. Anything pala na gagawin natin na hindi po naguugat sa pag-ibig, it's also a sin. Bakit? Kasi bakit mo ginagawa isang bagay kung wala ka namang pagmamahal doon sa bagay na ginagawa mo? Nararamdaman ba ito, mga kapatid, ng mga taong nakapaligid sa iyo o maging ang mga bagay na nandoon yung care mo? Actually, kailan ba tayo nag-Bible study? Friday ba? Ito, Friday? Friday, Okay. Doon sa aming Bible study, napag-usapan namin Alam niyo ba, pati halaman, yung halaman, kapag ka ikaw inaasikaso mo yung halaman, di ba? Tinitrim mo, nararamdaman din pala ng halaman yung pagmamalasakit mo. Yung pagmamahal mo, amen? Tapos kapag ka parang naboboard ka na doon sa mga halaman mo, ang ginagawa mo, di ba, pinaglilipat-lipat mo, di ba? Yung palang halaman, nahihilo din. Kasi nga ayaw din pala niya na kung saan sa dinadala. Kaya minsan nagpapakita siya ng pagkalanta. Bakit? Kasi nahihilo siya, huwag mo na akong galawin, okay na ako dito. Nararamdaman pala, kapatid. You know why? Baka pwedeng sabihin nyo, tatawanan nyo ako. Anything na may buhay, kahit sinasabi natin puno yan, hindi mo nagsasalita, pero nakakaramdam. Totoo yan. Alam nyo kung bakit? Sampulan ko kayo. Meron kaming puno, hindi namumunga. Alam mo sinabi ko? Pag sa susunod na taon, hindi ka namunga, tatagtarin kita. Namunga. Ano ibig sabihin? Natakot na tagtarin You get my point? O baka nagkataon lang. I don't know exactly, pero subukan nyo. Baka sa akin kasi nagkatakpo lang. Pero subukan nyo, takutin nyo. May buhay Anything na may buhay, akala nyo lang mga kapatid, wala lang. Tingnan nyo ito. Subukan ninyo. Sipahin yung ganyong puno. Pag nagtampo, tingnan nyo namamatay. Yung sinigwelas namin, napakaraming mamunga. Meron pong pumunta.
bisita. Nakita yung bunga. Akala mong namitas na hindi nagpaalam. Hindi na namunga kahit kailan yung siniguelas. O bakit? Kasi hindi gusto pala nung halaman na ang pipitas ibang tao. Meron palang ganon. Sensitive. Hindi naman kasi sinabi sa akin nung siniguelas, huwag mo ko ipapipitas sa iba. Kung sinabi agad, di siya sabihin ko, kaya lang mapapahiya naman yung pumbisita. Bakit? Sa kasiyahan, na makita na may mga bunga, hindi na nagpaalam, sila na lang kusang namitas. Hindi mo naman masabi, hoy! Mapapahiya, di ba? O di hinayaan mo na lang. O nung makita namin yung siniguelas, unti-unti nang hindi namumunga to the point na namatay. Ang laki-laki ng siniguelas. Kaya kung sakali man kayo pupunta sa amin, hindi ko na kayo papayagang humawak ng kahit na ano. Amen? Ibig sabihin, may damdamin. Tama po? Nag-uugat sa pag-ibig. Lahat ng gagawin mo, iparamdam mo, meron kang pagmamahal doon. At mararamdaman nyo ng kahit na sino. Tama po ba? Totoo yun. Pwede mo namang gawin na isang bagay na wala naman yung pagmamahal mo ron. Pero ramdam ito ng tao na ginawa mo lang out of duty or obligation. Pero wala ron yung heart mo. Ramdam yan ng kahit na sino. Maging yung pagbibigay natin, yung nagbigay ka lang, parang napilitan ka. Ito, para daw sa'yo. Sa'yo daw yan. Hindi mo mararamdaman dun yung pagmamahal. Diba? Pero kapag ka binibigay siyang ganyan, maliit man lang Bishop, maliit ito ha. Pero galing yan saan? Sa ukay-ukay. Hindi ganon, galing saan? Sa puso. Kahit saan pagaling niya, huwag mong gagawin. Bishop, pasensya ka na dyan ha, maliit na bagay yan ha. Alam mo saan galing yan? Huwag niyo nang sasabihin ganon. Galing yan sa puso namin. Kahit sabihin mong ganon lang, ibang joy ang mararamdaman ng tao na binibigyan ninyo. Amen? Hindi ako nagpaparinig ha. Baka akala nyo nagpaparinig. Hindi po. Sinampul ko lang yung sarili ko. Ganun po dapat. Nag-uugat sa pag-ibig. Amen? Upang lubusang maunawaan ninyo kasama ang mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Paano natin naabutin, aarukin at maunawaan yung ganyang klaseng pag-ibig? Kalawak, kahaba, kataas, kalalim. Paano mo susukatin? The love of God, no boundaries. At iyan ang sumasakop sa buong daigdig. Amen? Kaya po ang tawag natin ay amazing. Unfathomable. Unmeasurable. Hindi natin kayang sukatin. Ang lalim. Ang haba, ang lawak. Ang tindi ng sinasakop. Ganyan na klase ng pagmamahal meron ang ating Diyos. Amen? Hindi natin kayang gawin yun. Kaya nga, para lang sa Kanya ito Kaya nga ang word natin, Diyos ko, mahal ako. Hindi natin ginamit, Diyos ko, mahal ko. Hindi. Hindi ho natin masasabing pure na mahal natin ang Diyos. Amen? Ano pa pang ano? Letter ano na? P. Letter P. Ilan na lang natitira? Protective love. 1 Corinthians 13:6-7. God does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hope, always persevere. Amen. Hindi raw po niya ikinatutuwa ang gawaing masama. So, ibig sabihin, kaya nga po, protective love Bagamat siya'y nagmamahal, pero kapag nakita niya na mapapahama ka doon sa bagay na ginagawa mo, gumagawa rin siya ng ng kaparaanan na ipadama sa iyo yung kanyang pagmamahal, pero hindi po may kalakip itong disiplina. Kahit sabihin natin, mahal tayo ng Diyos. Pero ang sabi niya rito, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama. So pipigilin tayo ng Panginoon. At kung paano niya tayo pipigilin, it's up to Him. Kaya lang minsan, masakit ang pagmamahal. Tingnan niyo, sabi riyan sa Hebrew. Because the Lord disciplined the one He loves, and He chastened everyone He accepts, and His Son. Nakita niyo po mga kapatid? Dinidisiplina ng Panginoon ang minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niya. Ito
pala ay pagmamahal. Kapag tayo dinidisiplina ng Panginoon, halimbawa, nakakagawa tayo ng hindi maganda, okay? Nakaka-open sa damdamin ng Panginoon kasi sabi nga niya, hindi siya natutuwa sa mga gawaing masama. If ever na tayo hinahampas ng Panginoon, form of discipline, eto, tanggapin mo kahit masakit. Yun pala ay kanyang pagmamahal. Mga magulang, walang magulang na natutuwa ng anak niya gumagawa ng hindi tama. At kapag nakita niyo nagkamali ang anak niyo, ano ginagawa niyo? Pinapalo ninyo, anak, ayoko nang gagawin mo yan. Anak, hindi ko gusto na ganyan ang makikita namin sa iyo. Dapa. Ba't niyo pinapalo? Dahil ayaw niyong ulitin nila yung kanilang ginagawa. Amen? Likewise, ganun din po ang ating Panginoon. Dagdagan pa natin. Those whom I love, I rebuke. Discipline. So be earnest and repent. Nakita niyo mga kapatid? Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Yun na lang ang tingnan natin kapatid, yung pagmamahal ng Diyos. Huwag na yung pagsaway. Amen. Kaya ka pala sinasaway, kaya ka pala dinidisiplina, kaya ka pala pinapalo. Again, yun ay bunga ng pagmamahal. Kaya sabi nito, pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. Kasama ko pa ba kayo? Protective love. Pinuproteksyonan ka niya. Yun yung pagmamahal niya. Ang mga minsan ang mga anak, hindi natin maintindihan ang ating mga magulang sapagkat sabi natin, napakahigpit ni Papa, napakahigpit ni Mama. Hindi mo alam na yun ang pagmamahal nila. Ayaw nila na may mangyayari sa inyo. Ayaw nila na mapapahama kayo dahil nga gumagawa kayo na sarili niyong desisyon na wala silang alam. At kapag ka ito ngayon, hinihigpitan kayo, nagdaramdam tayo. Bakit? Sobrang higpit naman ni Papa at ni Mama. Pero hindi natin naunawaan na yun pala'y pagmamahal. Ang mabigat nga lang, sobrang pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila, parang hindi na rin sila minsan makagalaw. Kailangan balance. Amen. Ito madalas sinasabi ko, sa hayop, kapag mahigpit ang tali, nagwawala. Pero kapag maluwag ang tali, nakakawala. Ngayon, saan? Nagwawala, nakakawala. O ano maganda para hindi magwala at para hindi makawala? Ano dapat gawin? Sakto lang. Sakto lang. O mga anak, nandiyan ba mga magulang nyo? Sabihin nyo, Papa, Mama, sakto lang. Amen? Pagka ganito, kapatid, ganito. Kapag sa tingin mo parang makakawala, hatak. Higpit ng konti. Pag naman naramdaman mong nasasakal, renda ng konti. De balance. Amen? At ito naman ang sasabihin ko sa inyo. Kapag pure ang pagmamahal ng magulang sa mga anak, pure. At yung mga anak ramdam ito at marunong rumispeto sa mga magulang, titiyakin ko sa inyo, yung mga anak nyo hindi gagawa ng anumampong desisyon na alam niya na masasaktan kayo bilang kanyang mga magulang. Amen? Hindi ho gagawin ng mga anak nyo. Kasi ramdam nila yung pagmamahal. At kung gusto po ninyo mga kapatid, na mas lumalim pa yung tinutukoy kong ito, sa susunod pong linggo, dalhin ninyo pamilya nyo. Sapagkat sa susunod po, ang topic po natin, pamilya ko, mahal ko. Amen? Pamilya ko, mahal ko. Nakasiris po kasi tayo, amen? Ngayon po kasi month of February. Tama? Pag sinabing February, araw ng mga? Okay. So ngayon, nag-series po tayo ngayon ng tungkol sa pagmamahal. Ito, Diyos ko, mahal ako. Susunod, pamilya ko, mahal ko. Susunod, kapwa ko, mahal ko. Rosa Rosal. At ako ang matindi ay yung pong panghuli.
kaaway ko, mamahalin ko. Iyon ang pinakamatindi. Baka wala nang dumating sa susunod. Dahil may mga kaaway pala kayong lahat. Amen, mga kapatid? So, hallelujah. And then, this is the last. Letter? Everlasting love. Jeremiah 31:3. The Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. Amen? Ano po ibig sabihin naman ito? Yung wala raw pong maaaring maghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Tulad po nung sinabi po niya sa Roma chapter 8, 35, 38, and 39. Tingnan niyo po. Ayan. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Sino daw, mga kapatid? Name it. Sinong pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kahirapan ba? Gutom? Persecution ba? O naked, kawalan ba? O panganib ba? Tabak ba? Sabi po rin, mga kapatid, sinagot. Verse 38, For I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. Kapatid, ba't hindi nyo pinalakpakan ng Diyos doon? Wala daw pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Banggitin ninyo yung maaaring maging dahilan para po ito ang maging dahilan natin na humiwalay sa Panginoon. Pero sabi niya rito, none of them. Hindi po tayo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig. Tayo po ang humihiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Pero yung pag-ibig ni Kristo sa atin, kahit kailan sabi niya, walang pwedeng maghiwalay sa akin sa pag-ibig ko sa inyo. Mga kapatid, listen. Listen. Time to time naririnig nyo ito. Madali niyong bitawan ang isang bagay kasi wala kayong pinuhunan. You can easily let go. I don't care. Ayaw mo sa akin? Go ahead. Make your day. Why? Dahil wala kang ininvest na kahit na ano. Wala kang pinuhunan. Alam niyo ba kung bakit hindi tayo kayang i-let go ng Panginoon? Despite na napakarami na nating pagkukulang, hindi ka rin niya kayang i-give up. You know why? Ito salita niya, I invested my life. Pinuhunan ko ang buhay ko sa iyo. At kapag may puhunan ka, sinong tao ang ile-let go mo ang isang bagay na halos mong buhay mo, itinaya mo? Anyone? Ininvest mo ang lahat ng meron ka, tapos ganun lang kukunin sa iyo and you can easily let go? No, you don't do that. Amen. Ilalaban mo yan kahit na ano mangyari. Ilalaban mo yan. Bakit? Namuhunan ako. May tinaya ako. At yan ang ating Panginoon. Kaya hindi niya tayo na ganun kadali iginigive up. Tayo, because wala naman tayong anumang investment sa Kanya. Madali natin siya talikuran. Lord, okay lang. Ngayon, wala na naman tayo kay Lord. Alis tayo. Bakit? Wala ka namang ininvest . Subukan mo na meron ka rin itinaya para sa Panginoon. Yung mga tao na matagal nang naglilingkod sa Diyos, na nagsakripisyo na rin, ang dami na rin itinaya sa Panginoon, hindi mo yan kayang alisin sa presensya ng Diyos. Why? Kasi alam niya, meron na rin siyang pinuhunan. Are you with me? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. That's the point, mga kapatid. Kaya nga nag-i-spend tayo ng time with the Lord . Investment yan. Yung ginagawa nyo na yan, investment yan. Na kung sakali man ay pilit kang ihiwalay ng kaaway sa ating Panginoon, hindi ka rin niya madaling ihiwalay. Bakit? Sapagkat ang sasabihin mo, mayroon akong pinuhunan. Mayroon akong ininvest. Amen. Subukan nyo sa hanap buhay nyo, nag-invest kayo. Tapos hindi na nyo na, parang nagsasawa na ako, sara na yan. Ay, alang ganun. Amen? Ilalaban at ilalaban mo kasi namuhunan ka. Ngayon, tapusin na natin.
Ang pag-ibig ng Diyos ay mararanasan lang natin, mga kapatid. Sabi ron sa word, tinan mo, the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen? So mararanasan lang natin ang pamagitan daw ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is the perfect example and expression of God's love. Amen po. At yan ang ibig sabihin ng agape, the unconditional love of God. Sabihin po natin for the last time, Diyos ko, mahal ako. Sabihin mo sa katabi mo, Diyos ko, mahal ka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.